Hallelujah. Talapakan natin ang ating Panginoon. Sige po, Panginoon. Lord, patuloy kami lumalapit sa iyo. Diyos kang tunay, Diyos kang dakila, Diyos kang banal sa bawat araw ng aming buhay. Lord, tinataas ka namin sa araw na ito. Mula sa kasalukuyan, Panginoon, ay nandirito kami upang magpuri sa iyo. Lord, ikaw lamang ang Diyos na buhay, dakilang Diyos. Lord, gamitin mo ako, Panginoon, bilang daluyan lamang, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Ako po, Panginoon, ay walang kakayahan, Panginoon, magturo, magsalita dito sa harap, Panginoon. Kundi dahil sa iyo, Lord, ikaw lamang ang Diyos na dakila, ikaw lamang ang Diyos na banal, ikaw lamang, Panginoon, ang pinakamataas sa lahat-lahat. Ikaw ang una, ikaw ang huli, Panginoon, sa mundong ito. Lord, tataas ka namin sa aming buhay. Patuloy kami magpapagamit sa iyo, Panginoon. Patuloy namin itataas ang iyong maluwalhatian, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, bawat isa sa amin dito, Panginoon. Kung dumalo yung banal na Espiritu, Panginoon, ang Diyos na buhay, ang Diyos na dakila, Panginoon Jesus, na nabango sa krus. Salamat sa kaligtasan ibinigay mo sa amin. Lord, magsisimula kami sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin na lahat kami ay para sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin, tinulungan mo kami, Panginoon, na mahubog ang aming buhay bilang isang mananampalataya. Lord, narito kami at patuloy na nagpapasakop sa iyo. Lord, sa araw na ito, Panginoon, ay gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon. Lord, naway ikaw lamang, Panginoon, ang maluwalhati at magpuri, Diyos ka tunay at dakila sa araw na ito. Hallelujah, Lord. Amen. Ito po, ang araw po na pong lahat. Yes, Lord, patuloy kami magpupuri sa iyong kaluwalhatian, Diyos kang tunay. So, unang-una po ay buong puso po kaming nakikiramay sa aming dinandiyan sa pagkamatay ng aming Tatay Edwin. Hallelujah, dahil siya po ay kasama ng Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon na lahat tayo na kanyang anak ay sa kanya babalik. Ang tatay po natin ay tinadhana bilang magturo. Siya po ay Ecclesiastes, sabi nga po, siya po ay isang mangangaral. Sa buhay po natin ay may dalawang uri ng destiny sa ating buhay. Ang una po ay ang destiny na mangaral ng Panginoon, na mangaral ng salita ng Diyos. Nakasulat po sa Bible, libro ng Bible, mangangaral. Yan po ay destiny ng mga mangangaral. Tandaan po natin na kapag tayo po ay pinili ng Diyos upang magturo ng kanyang salita at maluwalhati siya, yun po ay destiny natin. Yung ikalawa naman po ay po yung kakayahan natin na malaman kung ano yung mga bagay na pipiliin natin sa ating buhay. Ano yung destinasyon na gusto natin, ano yung gusto natin na marating sa ating mga buhay. So, kung tayo ay naniniwala sa Diyos, malamang lahat po tayo ay para sa Kanya lamang ang layunin. Sabi nga po rito, recap ko lang po, no? Kasi po, para ma-remind tayo, yung mga nandirito noon at yung wala. Pero ano po sabi po rito, I see I'm doing new things. Sino po nagturo nito? Naalala po ba natin? Amen. Ito po yung unang linggo ng buwan ito, sa taong ito. Yan po yung tinuro ni Ninang Club. Sabi niya po rito sa Isaiah 48, 18 and 19, hindi ko na po babasahin, ay magpagamit tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba po? So, yun po ang layunin ng tinuro ng ating Pastora Claudette. Sabi po rito ay may mabago na dapat sa atin. So may nabago na po ba dapat sa pagpasok ng taon? Dapat po meron na po, no? Amen. Amen. Dapat po laging may nababago sa ating buhay, yung ating pananampalataya lalong tumatatag. Sabi nga po 2 Corinthians 5:17, sapagkat kung sino mga nakipag-isa kay Kristo, ay isa ng bago nila lang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. So gano'n na po tayo lahat dito. Gano'n po ba? Amen. Sana po ay gano'n na po, no? Sabi naman po rito sa How God Provides. Ayan, sino naman po nagturo na ito? Si Sister Cha, si Pastor Cha po, no? Ayan po. Sabi niya po rin si First King, tungkol po ito sa buhay ng ating prophet Elijah. Ano po yung kanyang pagsunod? Ay dito sa si Haring Ahab at yung ginawa na Diyos-Diyosan, si Baal. So, yan po. Nire-recap ko lang po, no? Sabi, gaya tayo ng tupa na may tiwala sa ating pastor. Kaya po tayo nandirito, nakikinig sa ating mga pastor, ay may tiwala po tayo. Hindi lang sa Kanya, kundi sa may likha. Ano po? Kung sino ang naglagay sa Kanya rito. At yun ang nagturo sa Kanya, ang Panginoong Isus. Sabi rito ay pagsunod at pagtitiwala. Ano po? Yan po yung pinapakita ng ating prophet Elijah.
sa buhay na yan. Kahit wala po siyang pagkain, mabibili, ano po, bagay, wala po ng pera na. Praise God. Kahit hindi niya alam kung ano yung kakainin niya sa lugar na pinapunta siya ng Panginoon, pero ang Panginoon po ang nag-provide. Nagbigay po ng mga ibon para maghatid sa kanyang mga pagkain. Di ba po yung uwak? Sabi rin po rito, sa number 2 finding hope in times of difficulties. So ito naman po yung tinuro ng ating tatay. Pag-asa. So sabi nga po, I hope, lahat po ba tayo ay may inaasahan, may pag-asa na po ba sa buhay? Amen. Sa buong buwan pong ito, kung mapapansin niyo po yung mga tinuro sa atin, ay isa po itong pagpapatibay sa atin na lalong magtiwala sa ating Panginoon sa pagpasok ng taon na ito. Sabi nga po, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Jeremiah 29 verse 11. So ito po yung buong recap ng itinuro ng bawat pastor sa buwan na ito, sa January. Praise God po na naitanin natin ito sa ating mga puso. Dako na po tayo sa ating pumagat. And hulog pa. And sabi nito, it's all start with God. Sabi nga po nito, a journey with a purpose. Ito po ay hango sa libro ni Rick Warren, kung mababasa niyo po siya, ito po ay layunin ng buhay. Ito po yung start. 40 chapter po ito. Kinuha ko lang po yung pamagat at binasa ko po yung libro. Bata pa po ako nung nabasa ko ang libro to, siguro mga edad pong 15. Pero nawala pa yung libro at syempre nag-backslide testimony lang po. Matagal tayo nawala sa Panginoon at muli ay nag-remind sa akin na dumaan lang sa Facebook ko yung libro. So sabi ko, gusto ko ulit siyang matutunan. So sa aking pagtuturo, sa aking pangaral ng salita ng Diyos, ito po hindi sa akin, ito po ay sa Diyos. Lagi po natin tatandaan na lahat po ay sa Diyos, sa ating Panginoon. Sabi rito, it all starts with God. Doon daw po tayo magsisimula. So hindi po pala sa ating mga sarili. Ano po? Lahat po yan ay magsisimula sa Panginoon. Ayan, sabi sa Bible verse, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa kalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging luklukan o sa mga pagsako, o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Colossians 1:16. So lahat daw po ng mangyayari sa mundo, may mataas, may maliit, may namumuno o hindi, lahat tayo rito ay nagmula sa Kanya. Lahat po ito ay may lahat ay may layunin. Sabi ko nga, ito po ay journey sa ating buhay. Kung paano natin malalaman ang layunin ng ating buhay. Sabi nito ay sa pamamagitan niya ay ukol sa Kanya. Yan po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Colossians 1:16. Yan po yung verses natin. Objectives. Sabi po rito, upang malaman mo kung ano ang simula. Upang malaman natin kung sino ang may hawak ng buhay natin. Upang malaman natin kung saan tayo nakapokus. Upang malaman natin ang layunin ng ating buhay. Yan po yung objectives natin sa araw na ito na ibinigay ng Panginoon. So upang malaman mo kung ano ang simula, sinabi ko na po sa inyo. No? Ang Panginoon, yan po tayo magsisimula. Lahat ay sa Panginoon. Sabi nga po, pagising mo sa umaga, kailangan mo ilalahanin ka agad ang Panginoon. Manalangin. Sabi rito, ang Diyos ang simula ng lahat. Introduction po. Kung magsisimula ka sa Diyos, ay malalaman mo ang iyong layunin. Nung una pa lang ay hinanda na ang lahat para sa atin. So naniniwala po ba tayo doon? Nakahanda na po. Amen? Amen. Dapat po, maniwala tayo doon. Ang biyaya na lahat ng meron sa mundo. Sabi rito, at tagagabay sa kasalukuyan. Ito po yung sa panahon natin ngayon. At ang buhay na walang hanggan. Yan po ang ating Panginoong Hesus. Kung mababasa yung Genesis sa Biblia, Genesis 1, verse 1, 2, and 3,
Nang pasimula pa ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Kung makapansin niyo po rito ay mayroon mga kulay na highlights po sila. Sabi rito, una, verse 1, sabi po rito ay Diyos. No? Ang Diyos ang simula. Tapos ikalawa po rito, verse 2, sabi rito, nandun na yung Espiritu. Ang Panginoong Yesus po, nandun na rin. Naurawan po ba natin yan? Ayun po, yung liwanag. Sabi rito, ang liwanag ay ang Panginoong Yesus. Tandaan po natin na laging binabanggit na hinahalin tulad ang ating Panginoon sa liwanag. Tayo po na nasa kadiliman ay siya po ang nagbigay ng liwanag sa atin. Ito po yung paglikha. So nandun po, magkakasama na po silang tatlo. Yun po yung Trinity of God. Tandaan po natin yung verse na yan. Unawain po natin na sa simula pa lang, ay nandun na. Nandun na ang Panginoon sa buhay natin. Sabi nga po rito, yung Espiritu, doon pa lang sa simula, hindi ka pa isinisilang, nandun na rin pala, nakahanda na. Tapos, yung mga bagay, na mga pagpapala sa atin, mga biyaya, ibinigay na pala sa atin. Hindi pa tayo sinisilang, wala pa tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, nakahanda na. No, nakahanda na po yung mga bagay na kailangan natin, especially yung katawan na meron ka. No po, yan ay biyaya ng Diyos para sa iyo. Tuloy, sabi rito ay, it's not about you. Hindi daw po ito dahil sa atin. Naniniwala po ba kayo ng simula ng buhay, hindi dahil sa atin? Amen. Maniwala po kayo, hindi po dahil sa atin. Kasi kung ako magsisimula sa buhay ko, tapos wala akong Diyos sa aking buhay, siguro nakakulong na ako. Siguro wala rin ako sa mundo. Walang naging maayos, magandang pananaw, direksyon ang aking buhay. Bakit po? Kasi hindi ko alam yung simula eh. Sinimulan ko lang sa sarili ko eh. Sabi nga, it's not about you. Ang layunin ng buhay mo ay mas malawak pa sa kung anong meron ka ngayon. Yung mga iniisip mo, o kahit yung pamilya mo na meron ka, o maging yung career na meron ka, at maging yung mga pangarap mo. Mas malawak pa sa layunin ng buhay natin yan. Yun yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Kung ano pa yung mas gusto na layunin ng Panginoon para sa atin. Sabi, nilagay ka ng Diyos sa mundo dahil pinanganak ka sa kanyang layunin. Amen. Hindi po tayo pala pinanganak basta lang ng ating mga magulang. Sa dami po ng sperm cell, tayo yung napili, milyon. Pero tayo po yung pinili ng Panginoon. Ako po, nandito ngayon. No, nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang aking mga kapatid, tumatayo rito, tumutugtog rito. Tayo po lahat ay pinili pala ng Panginoon. Amen. Amen. Yun po ang layunin, isa po sa layunin ng Panginoon sa atin. Sabi niya, hawak ng Diyos ang buhay natin. Lagi po natin tandaan na hindi tayo ang may hawak ng buhay natin. Sabi nga, it's not about you. Diyos po ang may hawak ng buhay natin. Sa Job 12 verse 10, sabi po rito, sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumagawa nito? Sa verse 10, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Amen po. Amen po, sabi po sa salita ng Panginoon kay Job, na po, sinasabi po dyan na ang Panginoon ang umahawak ng buhay natin, siya po yung dapat mag-control. Hindi po ang ating mga sarili. Minsan po, ganun tayo sa ating buhay. No po, hindi natin napapansin sa araw-araw na nakakalimutan natin ang Panginoon. Minsan po siguro, hindi na natin naaalala manalangin. Minsan po, hindi natin naaalala magpasalamat para sa Panginoon sa mga bagay na binigay natin. Minsan po nakakalimutan natin yan. Pero praise God, kapag malalim na ang pananampalataya mo, agad-agad, alam mo na kung kanino ka magpapasalamat, kung kanino ka tatawag. Di ba po? Nananalangin tayo agad. Tayo po mga mananampalataya ay lumalapit kagad sa Panginoon. Hindi na yung sarili natin yung sinasabihan natin na dapat ito yung gagawin ko, ito yung mga
project ko, sa buhay ko. Hindi na po, lahat po yan ay dinudulog na natin sa Panginoon. Kasi po, lagi natin tandaan na ang Panginoon ang mahawak sa ating buhay. Kung kukontrolin natin yung buhay natin, sarili natin, parang isang, naalala ko, kapag nagdadrive po ako, naalala ko po, sabi ko, yung sasakyan ito, kapag ihalin tulad ko sa sarili ko, parang ako rin ito eh. Pero ang dapat nakaupo rito sa sakyang ito ay ang Panginoong Hesus. Di ba po? Kasi kapag ang nakaupo doon, ikaw pa rin, siyempre sarili mong diskarte yung masusunod. Pero ang Panginoon, kapag siya yung nakaupo sa sasakyan na yan, makikita mo yung gabay, pag-iingat, hindi po ba? Yung sasakyan kasi minsan nagkakaroon ng mga problema. So hindi po natin alam, biglang puputok yung gulong. Di ba po? Biglang masisiraan ng makina, biglang mauubusan ng gasolina. So ganun tayo. Kung ikukumpara natin sa sarili natin, parang ganun din pala tayo. Minsan may mga bagay na nawawala, nangihina. Bakit? Kasi hindi nakasakay ang Panginoon sa atin, hindi natin nalalaman kung ano yung direksyon ng Panginoon sa buhay natin. So dapat ganun. Ang Panginoon lagi ang nasa atin. So siya yung may hawak ng buhay natin. Lagi natin maintindihan yun. Sabi rito, una, ayan, simulan na po tayo, no? It's all start with God. Praise God. Ang una po natin gagawin po pala ay ganito, relasyon para sa Panginoon. Ano po? Yan po ang una natin gagawin. So, paano naman yung mga wala pa, hindi pa nakakilala sa Panginoon? Anong gagawin nila? So, hindi po natin malalaman kung anong gagawin nila. Pero, ang sabi po ng Panginoon, may mga tao na magsasabi sa kanila ng salita ng Diyos at malalaman nila ang katotohanan sa buhay na mali natin, tayo yun. Ako po, ginamit ako ng Panginoon upang maihayag ang kanyang salita, malaman ang katotohanan sa ibang tao. Hindi po ba? Ganun. Sabi nga po rito, mag-start tayo kay Jesus Christ. So lahat po ba tayo, lagi nagsisimula sa Panginoong Hesus? Amen. So kung tatandaan po natin, yung buhay natin, kumpara sa buhay ng Panginoong Hesus, lumapako ka nga lang sa krus, pakuhin kita ng pako dyan baka umagay ka ng malakas dyan, di po? Amen. Pero hindi na po pinaranas ng Panginoon sa atin kasi mahal niya po tayo. Sabi po, sa Matthew 7 verse 7 and 8, magsingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsituktok kayo, magsikatok kayo, at kayo'y bubuksan. Verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. So ganun po ang gusto ng Panginoon. No? Lagi natin kausapin siya. Yun po ang gusto ng Panginoon. Tayo bubuksan ng Panginoon. Open naman po ang Panginoon Laging bukas yan Tayo lang po ang nagsasara ng pinto Ano po? Minsan ganun tayo. Yung relasyon natin sa Panginoon, minsan hindi tumitibay. So ako po, ganun din po ako. No? May mga bagay din po na mahirap. Pag iisipin ko yung gusto ng Panginoon sa akin, ang hirap parang mahirap gawin Pero kung yung pananampalataya mo po ay malalim, at lalapit ka muli sa Panginoon, mananalangin, sabi nga po rito, ay praying. Titibay po. Malalaman mo yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Sabi nga po mag-start ka sa Kanya. Lagi, pagising mo pa lang. Praying, sabi rito, sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Kung babasahin niyo po yan, masasabi rito na, ang pag-pray ay wala dapat katapisan, continually. Ano po, ganyan ang start natin sa Panginoon. So dapat po lahat tayo ay marunong ng manalangin. Amen. Doon po tayo magsimula kasi yung unang paglapit natin sa Panginoon. Yung connection na dapat natin mabuo. Prayer. Lagi po natin ipapanalangin yung mga bagay na kailangan natin sa layunin ng Diyos. Amen po. Magsimula po tayo sa panalangin. Sabi rin dito ay reading the Bible. So start din po tayo magbasa ng Biblia. Basahin po natin ang kanyang salita. Bakit po? Doon po natin mauunawaan kung ano yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa buhay natin, kung ano yung layunin niya sa atin, no? Kung paano tayo talaga magsisimula sa ating buhay, ano ba yung tatahakin kong landas hanggang sa kamatayan ng aking buhay. Gusto niyo po ba na mamamatay kayo walang pangalan
na nakaunawa sa pagkabuhay niyo. Po, hindi na unawaan yung purpose niyo sa buhay. Mawawala tayo sa mundo, tapos wala tayong legacy na gawa para sa Panginoon. Ayaw po ng Panginoon nun. Amen po? Mamatay man tayo na may salita ng Panginoon. Hawak ang Panginoon sa buhay natin. Tandaan natin yan. Dahil siya ang mas humahawak sa atin. Hindi na tayo binibitawan. Praise God. Sabi rito, listening to the Word of God. Praise God, ito po. Kaya na ginagawa natin, limatin tayo sa simbahan upang makinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi dito tayo may equip. Matututunan natin yung mga bagay para mas lumalim pa tayo sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Lagi po natin tatandaan, ang Panginoon ang nagsisimula sa buhay natin. Kung bago ka pa lang, ating ka rito, ang una mong maririnig ay ang salita ng Diyos. Amen. Hindi po yung mga sariling kwento, iba po, sariling kwento. Hindi po yun eh. Hindi po yun dapat natin pakinggan. Ang pakinggan natin ay yung gagawin sa ng Panginoon para po mas tumibay at mas lumawak tayo. Kasi doon na tayo magsisimula. Sabi rin dito, I gathered together to the believers. So, ito po, siguro po medyo na to. Kasi, malimit talaga ay makikihalubili tayo sa hindi mananampalataya. Totoo po yun. Pero, praise God, yun po ang gusto ng Panginoon. Ano po? Na kapag nakihalubilo tayo sa mga hindi mananampalataya, walang pagkakilala sa Panginoon. Ay, mas maganda po na bakit? Kasi tayo po yung gagamitin bilang source ng salvations na makilala ang Panginoon sa buhay nila. Amen po? Tayo po yun. Tayo po mga mananampalataya. Tayo po mga believers. So tayo naman po, nagsasama-sama rito para magpalakasan sa isa't isa. Hindi po para sa sarili, kundi para sa ating Panginoon. Kasi po yun ang layunin niya sa atin. Ano po, ang maunawaan kung anong lalim ng Panginoon sa buhay natin. Ganun po ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Tandaan po natin yan. Lagi po tayong inihahanda ng Panginoon sa bawat batang paglabas natin. Nakasama natin yung mga tao sa labas na hindi mananampalataya. So, sa totoo na mas magagaling sila pagdating sa aral. Pagdating sa aral ng salita ng Diyos. Ano po? Kasi alam nila yun, naririnig nila yun. Pero hindi nila nauunawaan. Kaya marami silang tanong sa atin. Kaya dapat po handa tayo doon. Amen po? Maging mahusay, maging matalino tayo pagdating sa ating mga kasama, lalo na hindi mananampalataya. Sabi rito, number 2, ay focus. Ayan, focus naman po tayo. Kung gusto naman ng Panginoon sa ating buhay, ay focus. So, saan po ba tayo nakafocus? Dapat positive sa Panginoon. Amen? Huwag ka magpo-focus sa mga gusto mo lang. Amen? Sinabi ko na po yan, huwag tayo magpo-focus sa mga gusto lang natin. Ito pala yung gusto ko, bibilin ko. So, ganyan po tayo noon. Yung mga pagkatao na po natin to. So, wala na po yun ngayon sa ating bilang mananampalataya. Pero, nire-remind po ng Panginoon na hindi na po tayo nagpo-focus sa mga ganong bagay. Sabi rito, huwag ka magpo-focus sa iyong sariling layunin. So, parang sariling layunin ko, tapos hindi ako doon magpo-focus. Yung layunin ko, mapangasawa si Bibs dapat pala, hindi ako mag-focus doon. Ano po? Pero, tinuro ng Panginoon. No? Ang layunin mo, kung para sa Panginoon, ay pag-pray mo. Pag-pray mo, praise God. Pag-pray mo yung dalawa. Di ba po, para maging combined, maging malakas. Amen. Sabi ko, huwag kang mag-focus sa nakasanayan mo lang. So, ganun din. Huwag tayo mag-focus sa nakasanayan lang din natin. Ano po? Amen. Praise God. Sabi ko, ay huwag din tayo mag-focus sa mga nakasanayan natin. No? Praise God. Pag-gising natin sa umaga, wala na ligo, trabaho ka agad. Amen. No, praise God. Tapos wala na prayer, hindi na naalala si Lord, matulog na, pagkakain, natulog na. So ganun po, hindi po ganun, no? Bilang man na pala, hindi na po tayo ganun. Praise God, dapat hindi na po ganun. Yung mga nakasanayan nating bagay na minsan, akala natin, mabuti para sa atin. Pero hindi naman pala yun yung gusto ng Panginoon. Lagi natin tanungin ng Panginoon kung ano yung gusto niyang simulan natin para sa Kanya. Amen po? Sabi nga rito sa Matthew 6 verse 33, sabi rito, datapwat, hanapin muna ninyo ang Kanyang hangarin, ang kaharian. Datapwat, hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Sabi rin dito sa Philippians 2 verse 5, magkaroon kayo
sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen. Sabi po ng Panginoon dito, ay hanapin natin yung mga bagay na para sa Kanya. Pag tayo po may Jesus Christ sa buhay, hindi na po tayo nag-iisip ng mga masamang bagay na gusto natin gawin sa ating sarili. Hindi po ba? Kasi po ang una natin naiisip ay yung kaluwalhatian ng Diyos na ipinapadama sa atin. Anak, sasabihin ng Panginoon sa iyo, hindi yan maganda, tigilan mo yan. So ikaw po, bigla kang, ay, nga pala, Lord. Sorry, Lord. Ganun po tayo, no? Tapos, sabi nga, ang buhay natin bilang mananampalataya, parang isang rilo. Alam niyo po yung rilo? Ang buhay natin sa Panginoon, dapat ay nakapokus sa oras. Yun yung oras, hindi siya hihinto. Di ba po? Nagtitik-tik siya lagi. Hindi po yung magre-reverse. Tutuloy po yan. Ganon din tayo. Sabi dito sa number 3, lilikha ka para sa walang hanggan. So ito po yung layunin ng buhay natin. Lagi po natin tandaan na tayo ay nilikha, hindi sa mundo. Hindi po tayo nilikha para kay Satanas. Gusto niyo po bang ibigay ng Panginoong Hesus tayo kay Satanas? Ayaw niya, di ba po? Kasi po si Alejandro at saka siya binigay kay Satanas eh. Kasi matigas ang ulo eh. Napakatigas na ng ulo eh. So sabi ng Panginoon, nilikha tayo para sa walang hanggan. Ang lahat-lahat ay nasa Diyos. Kaya kung magsisimula tayo sa Diyos, doon din tayo babalik. Di ba po? Alam ka naman, nagsimula tayo sa Diyos. Tapos, nagulat tayo, doon na pala tayo sa impyerno. So napakahirap ng gano'n. Sabi nga po nung exhortation ni Mark, no, yung buhay natin may lang. Totoo po yun. Sa buhay ko natin, isang beses lang tayo mabuhay, pero may 3 bahagi po ito. Alam niyo po yun? Yung pinanganak ka, yun po yung unang buhay mo. Ikalawa, yung nakakilala ka sa Panginoon. Hindi po ba? Ikalawang bahagi ng buhay mo. Nasa yung 3. Pag namatay ka, magsisimula ka sa panibagong buhay para sa Panginoong Hesus. Kasama ka na niya sa kalangitan. Yan po ang buhay. Yan po ang layunin ng gusto ng Panginoon sa atin. Hindi tayo mapunta sa kamay ng kaaway. Kasi po, yun ang gusto ng kaaway. Dito nga po, kasama na natin ang kaaway sa mundo. Gusto niyo po, pag namatay kayo, kasama niyo pa rin ang kaaway? Hindi po ba ayaw natin, no? Praise God na po. Alam mo naman, nag-enjoy tayo, kasama na natin si Satanas. Ano po, nung hindi pa tayo mananampalataya. Tapos nung nakakilala tayo sa Panginoong Hesus, inuudyo pa rin tayo sa Satanas kasi nga, mas matindi ang hatak nun eh, kapag nakakilala ka na sa Panginoon. So, kailangan ay continuation. Kung ano yung sinimula natin sa Panginoon, sabi nga, ang Panginoon na magsisimula para sa atin. So, ipag-pray natin. Magbasa tayo ng Biblia, maniwala tayo sa kanyang salita, sa mga itinuturo dito, makinig tayo. Lahat ng positibo, mag-focus tayo sa mga gusto ng Panginoon para sa buhay natin. Yun po ang gusto ng Panginoon eh. Ayaw niya po na parang alon tayo na taas baba. Ayaw niya po ng ganon. Ang gusto po ng Panginoon ay direct, panatag na alon. Tingnan niyo po yung panatag na dagat. Ano po ang napapansin niyo pag panatag yung dagat? Kaya pa po, no? Praise God. Ganun po ang gusto ng buhay ng Panginoon sa atin. Kaya pa, dahil nasa piling niya tayo, siya may hawak sa atin. Lagi po natin tandaan na hawak tayo ng Panginoon. Nagsimula tayo sa Panginoon. Nung nakilala natin siya, continue. Magpatuloy tayo. Pakamawala yung kaligtasan binigay sa atin ng Panginoon. Ano po? Kasi kapag, isipin niyo po, kapag ako ay nakakilala sa Panginoon, tapos, amen, tinanggap ko na siya sa aking buhay. Praise God, siya ang napako sa akin. Tapos, kinabukasan, nagiinom na naman ako, nagsisigarilyo ako, tapos nakikipagkaibigan, nagsusugal. Gusto mo ba ng Panginoon sa atin yan? Ayaw, iiwan ka ng Panginoon, no po? Siguro, ang birang anak kong ito, napakatigas naman ng ulo na ito. Ang gusto ko, magpatuloy ka na sa akin. So, ang gusto po ng Panginoon, pag nakakilala tayo sa Panginoon, ano po, tuturuan niya tayo kung paano mas mahubog pa yung buhay natin. Kung ano yung layunin na gusto niya para sa atin. Basta susunod lang tayo.
Sabi nga po dun, no, sa tinuro ni Cha, yung pagsunod ng ating prophet Elijah. No? Nag-provide ng Panginoon kahit wala naman taong dumating, pero may hayop na nag-provide. Ano po? Ganun tayo sa mundo. Ang mundo, tandaan niyo po, laging nandiyan ang kaaway. Laging nakayakap sa atin. May mga maliliit na bagay tayo nagagawang masama. Praise God, humingi pa rin tayo ng tawad sa Panginoon. Lagi tayong bumalik sa Panginoon kasi sa Kanya nga tayo magsisimula eh. Lagi po natin, hindi po mabigat na magkasala sa sarili natin. Pero mabigat po ay nagkakasala tayo ng tuloy-tuloy para sa Panginoon. Ayaw po ng Diyos nun. Hindi po ba? Kayo po, gusto niyo po ba na nagkakasala? So kung gusto niyo po kukulong na kayo. Ano po? Kasi po yung nagpapatuloy sa kasalanan, na maliit, malaki, lalo hindi man nakukulong. So tayo po, huwag po tayo magpakulong sa gawa ng kaaway. Magpahawak po tayo sa Panginoon dahil yun po ang alam natin dapat sa buhay natin. Hawak tayo ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, ligtas ka palagi. Yun ang layunin ng Diyos sa buhay mo eh. Magpawalang hanggang, doon ka pupunta kasama ang Diyos. Amen po. Sabi rito, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Yesu Cristo. So, tandaan po natin ng Panginoong Hesus, ibinigay sa atin na po para po tayo maligtas. So, kung ito po yung ikalawang bahagi ng buhay natin, ito na po yung simula para mag-continue, magpatuloy tayo sa mga gusto ng Panginoong Hesus sa atin. Lagi po tayong kakabit sa panalangin. Lagi ko po yung sinasabi sa inyo. Kasi po, walang ibang daan patungkol sa connection sa Panginoon, kundi ang pananalangin. Amen po. Huwag po natin hayang lumubog ang araw, matapos ang araw na hindi tayo nakapanalangin. Magpasalamat tayo sa Panginoong Hesus. Isa po yan sa kanyang mga layunin. Ano po ang pasalamatan natin siya dahil tayo ay kanyang nilikha lamang sa mundong ito. Tandaan po natin, binigyan niya tayo ng buhay. Napakahalaga, napakamahal natin sa Kanya. Ano po? Sabi rito, conclusion. Lagi nating tandaan na ang Panginoong Diyos ang simula ng lahat. Siya ang may hawak ng buhay natin. Hayaan natin siya ang magturo sa atin ng kaisipan na maayos at mahusay. Yan po ang gusto ng Panginoon. Maging mahusay po tayo sa mga bagay patungkol sa Kanyang salita. Maging marunong, hindi po ang ating sarili. Po sabi nga sa Efeso 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya, kayo ay naligtas po magitan ng inyong pananampalataya. At hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa, upang ang sino mang sa atin ay hindi magmapuri. Ano po? Ganyan ang gusto ng Panginoon. Maging mahusay tayo marunong sa Kanyang salita. Lagi po natin tandaan na panghawakan natin ang Panginoong Hesus, kaligtasan ng buhay natin. At humingi po tayo ng gabay pag tayo'y mananalangin sa gabay ng banal na Espiritu upang malaman natin yung lalim ng salita ng Diyos, Biblia. Sabi rin po dito ay mag-focus tayo sa mga positibong paraan na layunin ng Diyos sa buhay natin. So, alam na po natin kung saan tayo magpo-focus. Amen. So, pagpo-focus po tayo, tandaan natin sa Diyos. Kasi po, lagi natin alalahanin siya ang simula ng lahat. Magsimula ka po sa Panginoon para makita mo yung maayos, matiwasay at payapa na gagawin mo para sa Kanya. Sabi rito, at sa walang hanggang buhay na liwanag, ang Panginoong Hesus ay dapat manalangin tayo, sabi ko nga po. Sa layunin ng Diyos para sa atin at manatili tayo sa gabay ng banal na Espiritu ng Diyos. So ganun po, tandaan po natin, lagi natin kausapin ang banal na Espiritu sa buhay natin. So alam po ba natin ang banal na Espiritu sa buhay natin? Amen. Dapat po alam natin yan. Baka di po natin alam yan ha. Sige po, konting trivia. Ang banal na Espiritu po sa buhay natin ay nung makita ang Panginoong isa sa langit, ito po yung comforter gabay natin upang tayo hindi na magpatuloy sa pagkakasala. Maniwala po tayo kasi nung si Jesus po ay binautismo, ganito po yung nangyari. Bumukas yung langit, nagsalita ang Panginoong Isus, sabi, ito yung anak kong kinaligdan.
Tapos bumaba po yung banal na Espiritu sa pamamagitan ng kalapate. Ano po? Tapos, nandun ang Panginoong Isus. Kita niyo po yung tatlong pagkakaiba. Pero po, lahat yan ay lahat sa Diyos. Tandaan po natin, tayo ay may banal na Espiritu ng Diyos. Lagi po natin itong kakausapin upang mapagtibay pa kung anong meron tayo. Matutunan yung mga bagay na meron tayo, hindi na po yung ating sarili. Praise God po. Sabi po rito sa last verse, pagkatapos ng conclusion, wala na dyan. 1 King 8:61. Salita ng Diyos, sabi rito sa 1 King 8:61, kaya't maging sakdal nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos, na magsilakad sa kanyang mga palatuntunan at ingatan ang kanyang mga utos gaya sa araw na ito. Yan po ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Yan po, yung matutunan yung bawat bagay na para sa Kanya. Magsimula po tayo sa Panginoon upang bumalik tayo para sa Kanya. Huwag po natin hayaan na matapos, pumikit yung ating mata, mamatay tayo, tapos buhay lang pala tayo ng kaaway. Ayaw po ng Panginoon, masakit. Masakit na mangyayari sa atin yun. Masakit na kasi yung piano, masakit pa rin sa pakiramdam natin. Yan po, ang gusto ng Panginoon, anak, di na, sama kita sa kaharian ko. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Kaya nga po nung napakos ako sa ating Panginoong Isus, may dalawa po doon na nakapako rin. Na po kinukutya ang Panginoon. Sabi, ba't di mo pa ba't di mo pa itakwil? Yung Diyos mong pinaniniwalaan. Kasi nga, hinayaan kang nakapako dyan. Sabi na po nung isa, hindi mo nalalaman na yung sinasabi. Siya ang tunay na Diyos, ang Panginoong Isus. So, ano sabi ng Panginoong Isus sa Kanya? Ngayon pa lang, isasama na kita sa aking kaharian. So, ganun po, no? Ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay makasama ng Panginoon sa kaharian ng katapusan. Praise God. In Jesus' name, Lord, patuloy ka namin pinatasan, Lord, ginadalangin na yung Panginoon ng kalwalhatian ay para sa ilamang. Hallelujah, Lord, patuloy ka namin, Panginoon, pasalamatan sa buong buhay namin. Magsisimula kami sa iyo, Panginoong Isus. At patuloy na iyong salita lamang ang kumilos sa aming buhay. Diyos kang tunay, Diyos kang banal, Diyos kang dakila, nakarapat dapat na kumilos sa aming mga buhay. Ayaw namin, Panginoon, na kontrolin namin ang aming mga sarili. Tulungan mo kami, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na mangusap sa aming buhay upang matutunan ang bawat bagay na gusto namin, nalayunin mo para sa aming Panginoong Isus. Lord, mag-i-start kami sa iyo lagi, Panginoong Isus, at magpapatuloy sa mga gawa na gusto mo para sa amin. Tulungan mo kami, turuan mo kami na maging mahusay pagdating sa iyong salita, Panginoon. Hindi ang aming mga sarili ang may angat, kundi ikaw lamang sa aming buhay, Panginoong Isus. Patuloy kami didepende sa kakayahan na ibibigay mo sa amin, Panginoon, hindi sa kakayahang sarili namin. Diyos kang tunay, Diyos kang banal, Panginoon. Patuloy ka namin niluluwalhati sa ilamang ang kapurihan sa araw nito. Salamat po sa pag-iingat, sa pagtuturo, Diyos ng mga pangyarihan ng mundo ito, Panginoon. Lord, Hari ng mga hari, Diyos kang pangyarihan sa mundo ito. Ngunit ang dakila sa ngalan ng Ama, sa utong na anak ng Diyos na ligtas sa amin, Panginoon, sa gabay ng banal na Espiritu, ang biyaya, ang pag-asa, ang bawat isa, Panginoon, ay sa ngayon lamang. Hallelujah.